yung bagong witness laban kay Vice President Sara Duterte. Naku, paano ba yan? Wala na kayong nakuhang witness na maayos-ayos. Puro na lang palpak. Paano ba paniwalaan ng taong bayan nyo kung lagi na nagpalpak yung witness na nyo, na isinasalang nyo dyan sa impeachment trial? Anak ng teteng naman, oh. Kahit sandamakmak na witness ang ilagay nyo, kung tad lang din naman ng mga kaso, at alam din naman natin ng mga bataan din naman yan, ng mga galamay ni Marcos Jr., useless pa rin yan. Mas maganda siguro kung gawin nyo, si Madriaga, at least, kilala na namin sinungaling yun. Kung kung sino na lang mga witness, mga pinaglalagay nyo dyan. Tapos may sandamakmak na mga kaso pala yan, nabibis tuloy. Hindi kaya manggigil sa inyo yung boss nyo na yung mga witness na hinaharap nyo dyan sa impeachment trial, puro may mga depekto. Alam nyo, imbis na maging okay, na maging kapanipaniwala sa tao yung ginagawa nyo, ang nangyari, ginagawa kayong katatawanan. Pinagtatawanan ngayon kayo ngayon sa social media. Tingnan nyo lahat ng comment, lahat ng mga posts, share, talagang nagmumukha kayong katawa-tawa. Pero okay lang din yan kasi at least kayo mismo yung sumisira sa mga pangalan nyo at hindi na mismo kami. At never naman namin kayo sinaraan dahil yung katotohanan hindi naman may tuturing na paninira yun. Unang araw pa lang ng witness, wala na, laglag na agad. So, talagang ang pinagtataka ko lang dito sa mga anti-Duterte, ang hilig nilang kumuha ng mga witness ng mga sablay, mga kriminal, minsan kukuha sila sa loob ng kulungan, kagaya nila Madriaga, kagaya ng mga witness dati na mga nag-witness kay Pangulong Duterte about sa Dragon War. Hanggang ngayon palihado pa rin. Sa susunod kasi gumawa kayo ng mga malilinis at matitino naman para hindi kayo nag-checkmate. Anak ng teteng naman, kung ano-ano na ng mga pinaghuhugot nyo, kung saan lupalop na lang yung mga taong pinaghuhugot nyo. Baka magulat kami dyan, bukas sa Makalawa, yung mga vlogger ni Baby Sara na yung gawin yung witness dyan. Oo, kasi additional talent na naman yan, masakali, di ba? So, baka magulat kami, yung mga vlogger na pinabili ng suka, tapos naging vlogger, yung mga gagamitin na witness dyan, talagang mabilis yun, mukhang pera naman yung mga yun. Tapos, kapag dinebank namin kayo, na wala sa ayos yung witness nyo, ang mangyayari, sasabihin nyo, fake news na naman kami. Tignan nyo nga yan. O kayo, mga barateros, anong tingin nyo dyan sa mga witness na nahuhugot nila? Dapat ba silang paniwalaan? Di ba? Hindi naman. Daw, sabi ng bagong witness, nagkamali lang daw sa type. Anak ng teteng, hindi hindi reklamo yan sa barangay na idadahilan mo na manamali yung type dyan sa mga dokumentong pinapakita mo. Syungarit. Tayo na, impeachment trial yan na dapat talagang mas matatawag mo na walang pagkakamali yung mga nakasulat dyan sa mga dokumento, sa mga affidavit na ipinapakita nyo. Sira ulo. Anong tingin nyo sa impeachment court? Katawa-tawa kagaya nyo? Mapangit ng ganyan. Hindi yan matatawag na dapat idahilan nyo na mali ng type o sadyang talagang minanipula nyo lang yan para may maipakita kayo na ebidensya ulo kay Vice President Sara Duterte. Isa na namang malaking katarangkaduhan niyang mga ganyang sistema. Buti na lang talaga, nandyan sila Senator Cayetano, Senator Robin Padilla, at yung mga senador na hindi hawak sa leeg ni Marcos Jr. at least na itutuwid at na napibisto yung mga ganyang gawain. Impeachment trial yan, dapat 100% na sureball yung mga hawak ng dokumento. Hindi naman katuwaan lang yan. Alalahanin nyo, nasa 25 to 70 million ang ginagastos dyan sa hearing araw-araw. Kada hearing. Tapos sasabihin nyo, may maling dokumento na nagkamali lang. Hindi yun hindi katwiran yun, hindi dahilan yun. Hindi sapat na dahilan yun para, Kaya nang sinasabi namin sa inyo, kapag gawa-gawa talaga, yung mga ibinibintang nyo sa isang tao, ganyan lang kinakalabasan. Tingnan nyo, di ba? Kayo mismo yung nanglalaglag Naku, mapapagalitan kayo niya ni Marcos Jr. Oo, mapapagalitan kayo niya ni Marcos Jr. Kasi tawag dito mali-mali yung mga dokumentong ipinapakita nyo. Kaltas yan. O Marcos Jr., kaltasan mo to Oo, mali yung dokumento na nachi-checkmate agad pinagtatawanan agad kayo ng taong bayan sa mga pinagagawa nyo, bistado agad kasi. Sa bagay, sa umpisa pa lang naman talagang obvious naman obvious naman na scripted naman talaga yan, diba? Obvious naman na scripted yan, obvious naman na gawa-gawa nyo lang yung mga dokumento na yan. At disclaimer
Baka kasi may mga tangang vlogger na naman na sinasabi na todo deny ang kampo ni Vice President Sara Duterte doon sa video. Wala akong ganun. Talagang nasa rules ng batas natin yan na kailangan mo patunayan kung legit ba yung video o hindi. Huwag syungaret ha. Sinong kilalang personalidad na namatay na at biglang mabubuhay dahil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Disclaimer, hindi pa to 100% pero ito ay bali-balita pa lamang at mukhang may posibilidad na mangyari. So kaya na mangyayari, medyo weird nga kasi ang sabi-sabi ay kapag na-impeach si VP Sara. Pero para sa akin, siguro ngayon pa nga lang na hindi, kasi useless na yun eh. Kung ilalabas mo man lahat ng nalalaman mo at na-impeach na si Vice President Sara Duterte, siguro tawag dito, ngayon na hindi pa na-impeach si VP Sara. Siguro ngayon mo na ilabas yan, kung ano man yung mga nalalaman mo, at siguro naman, yung pamilya mo na i-separate o na ano mo na, nasa safe ng lugar, so hindi ka na matatakot, nagipitin pa sila. Maaaring ikaw na lang, or kayo nga lang, baka yung pagpapanggap mo na ikaw ay namatay, baka matuluyan ka, baka tuluyan ka ng mga anti-Duterte. So ito'y bali-balita lamang mga banateros at ibinilag ko to bukas 8:30 AM malalaman nyo kung sino itong taong to. Siguro masyasyak lahat ng mga talagang alam mo yun, mukhang magugulantang lahat ng mga ng buong Pilipinas, mga OFW. Siguro may mga magko-comment na sabi ko na nga ba buhay si no, sabi ko na nga ba buhay si ganyan di ba? At ang malapit nito, ang nagtatago sa kanya ngayon or ang nagtatago sa kanya ngayon ay isang politiko din. Isang politiko na ang tanging hangarin ay kaginawaan at kaayusan ng bansang Pilipinas. So sa madaling salita, itong politiko na humahawak sa kanya ngayon ay goods at hindi tawag dito, hindi siya kontrolado ng mga anti-Duterte. So kabang-abang to kung sakali man na totoo to, maganda na lumabas siya at para ilabas niya ang mga katotohanan. Siya na, parang daw ang mangyayari, siya daw ang magpapangalan sa lahat ng mga mapa-congressman, mapa-party list, mapa-senador, mga sekretary na nakakuha or involved sa nakawan sa trilyon-trilyong pera na nawawala sa bansang Pilipinas. So kabang-abang to mga banateros. So 8:30 AM i-reveal natin yan sa ating YouTube channel na J. Guevara TV. Doon nyo yan panoorin. So sa tingin nyo mga banateros, sino itong kilalang personalidad na namatay na at biglang mabubuhay? So eto mga banateros, breaking news. May mga bali-balita na may isusunod na naman na senador na ipapakulong ng Administrasyong Marcos. Ang tanong, sino kaya ito? May dalawa or isang senador na itutulad kila Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Senator Bato de la Rosa. So sinong senador ito? Alalahanin ho natin na kailangan nilang bawasan ng boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So nakikita naman natin sa iba't ibang mainstream media at sa mga anti-Duterte na pinupush nila na kahit hindi daw mag-16 vote or mahigit pa, kailangan daw ma-impeach si VP Sara Duterte. So may posibilidad na totoo nga na may ipapakulong na naman na isang senador. So sino kaya ito? So dalawang senador or isa. At ang nakikita ko dito, kung hindi si Senator Robin Padilla, ay si Senator Bongo. Kamakailan lang diba nilabas ni Congressman Pulong Duterte na may warrant of arrest si Senator Bongo sa ICC. So eto naman si Senator Robin Padilla, mukhang bubuhayin nila yung dating kaso. Or baka gawa na naman nila ito ng kaso. Alam nyo naman yung administrasyon, alam nyo naman yung mga anti-Duterte, kahit na wala ka namang ginawang masama, kayang-kaya kanilang sampahan ng kaso na gawa-gawa lang. Katulad na lang yung ginawa nila kay Pastor, kay Pangulong Duterte, kay Jinggoy, kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Rodante Marcoleta. So pwede din nila yung gawin sa iba pang mga senador. Intindi, no? Para lang makuha nila yung kanilang kagustuhan na ma-impeach si VP Sara Duterte, gagawin nila to. No? Na kahit sabihin na natin doon pa lang kay Senator Bato de la Rosa, biro mo ang warrant of arrest ay galing sa ICC. Hindi naman galing sa Korte Suprema. Wala ngang kasong naisampa dito kay Senator Bato de la Rosa pero nagka-warrant of arrest. So doon pa lang sobrang labo na. At ito pa yung kay Senator Rodante Marcoleta na ibinibintang nila. Halos lahat naman ng mga senador, halos lahat naman ng mga politiko ay may campaign donation na di hamak na mas malalaki. 'Di ba?
Eh, di ba dati may balita na nakatanggap ng tig 50 million, di umano, yung kampo ng senatorial candidate ng bagong Pilipinas ni Marcos Jr. So, bakit hindi iniimbestigahan yun kung totoo man yun o hindi? 'Di ba? So, grabe talaga. Sobrang tindi ng kanilang mga ginagawa para lang hadlangan etong mga senador na maaaring humadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga kasi kung titingnan niyo may mga congressman na kung umasta parang sure na may impeach si VP Sara. So magiging sure lang 'yan kung babaliin nila yung konstitusyon, kung babaliin nila yung batas. At palagi naman nila ginagawa yun, di ba? Palagi naman nila ginagawa yun. Pero mo, nire-respeto nila ang ICC warrant, wala naman jurisdiction niya sa bansang Pilipinas. So doon pa lang maling-mali na. 'Di ba? So hanggang ngayon nga hindi pa nga bumabalik ang Pilipinas sa makipag-ugnayan sa ICC. So bakit nila irerespeto yung arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa? So malamang sa malamang talagang tutuluyan pa nila itong natitirang mga senador. At isa na rin dyan siguro baka si Senator Alan Peter Cayetano, dahil alam naman natin na kapag bumanat, pag naglabas ng opinion si Senator Alan Peter Cayetano, talagang nasusupalpal at napapahiya sila, 'di ba? So talagang may posibilidad na may isusunod kay Senator Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa at kay Senator Jinggoy Estrada. Ay ang tanong, papayag ba kayo mga banateros? I-comment nyo nga